Wow! Hello there guys! For this vlog, tingnan naman natin ang mga makukulay na bulaklak ng bougainvillea dito sa ating greenhouse. Ito po yung mga nakapatid bougainvillea natin. Ganito na po sila ngayon. Pero syempre, hindi lahat ng variety ay namumulaklak ngayon. Ayan. Pag-usapan naman natin paano namin na-achieve ang ganitong bulaklak ng bougainvillea. Ayan, ituturo ko po sa inyo kung paano ang ginawa namin. Kasi hindi po lahat ng aming mga potted bougainvillea dito ay may bulaklak. Ito lang pong, dito lang sa side na to, kumbaga, dito lang sa lugar na to. Yung iba po, may bulaklak man, pa isa-isa, paunti-unti. Pero this side, medyo marami po silang bulaklak. Paano po ang ginawa natin? Ayan. Una nating ginawa dito sa mga bougainvillea na to, kaya namulaklak ng ganito, ay pumili po ako ng mga variety na talagang maganda at masipag mamulaklak. At nilagay ko po dito sa area na to. First po yun ha. Mamili ng variety na talagang masipag. Ano-ano po ba yung mga variety na masipag mamulaklak? Marami na po tayong vlog tungkol sa mga variety na masipag mamulaklak. Ayan. Kung gusto nyo isang beses, isang araw, ulitin po natin. Pakikita ko sa inyo yung mga variety dito sa garden ngayon sa panahon na to na may bulaklak. At sila yung masisipag mamulaklak. Mga variety na namumulaklak kahit hindi pa season. Pangalawa po, ito pong mga bougainvillea na to ay nakapatong, may patungan sila na steel matting, nakaangat sila, hindi sila nakasayad sa lupa kung saan posibleng matabunan sila ng damo dahil tag-ulan, ganyan. And nakaangat, may patungan. Pangatlo, meron po tayong greenhouse. Nakalagay po sila sa greenhouse, kaya nung nakaraang tag-ulan, ilang araw din umuulan, halos 10 days na umuulan, hindi po sila na-damage, hindi sila naulanan, kaya malago pa rin po sila. So, yun po yung pangatlong dahilan natin, ano. And then, pang-apat, nilagyan ko po sila ng fertilizer. Ayan. At yun yung ituturo ko sa inyo ngayon kung paano po ang ginawa kong paglalagay ng fertilizer sa kanila. At anong fertilizer na klase ang aking ginamit na talaga namang effective dahil napag-bloom sila ng ganito. Ayan, nakita nyo ba kung gaano sila kagaganda at gaano kalalago ang kanilang mga bulaklak? Okay, sa ganitong paraan po natin na-achieve ang klase ng bloom ng ating mga bougainvillea ngayon. Kung bakit isang paraan o isang dahilan bakit sila nag-bloom ay ganito po ginawa ko. Hindi po muna namin sila dinilig. Ang normal na pagdilig po namin dito ay almost every day or every other day. Pero, ayan, bago po namin siya nilagyan ng fertilizer, hinayaan po muna namin matuyo yung kanyang soil, yung lupa niya. Ayan, hihintayin po natin sila na medyo parang tumamlay, ganon. Uuhawin, yon sinasabi ng iba, uhawin mo. Ayan, wag mo munang didiligan. Bakit po? Kasi po, minsan po ako nag-vlog ng ganon, may nagtanong, bakit po kailangang uhawin bago lagyan ng pataba? Kasi po, mas marami po silang maiinom na tubig na ilalagay mo dun sa pataba o ididilig mo sa pataba kapag sila'y uhaw. Pero kung ganitong basa yung lupa nila, solve sila sa tubig, tapos nilagyan mo fertilizer, diniligan mo ulit or binasa mo ulit, konti lang yung maiinom nila kasi parang tao, busog pa sila. Ayan, kaiinom lang nila or may naiinom na sila. So, hindi nila ma-absorb lahat yung katas ng fertilizer na ilalagay mo. Yun yung reason bakit kailangan silang uhawin. Para mainom nila lahat yung katas ng fertilizer na ilalagay mo. Mas tatalab, mas magiging effective. So, pagka natuyo na yung lupa, kung normal na dilig nyo ay everyday, gawin yung at least 3 days siguro na huwag siyang didiligan. Basta hintayin nyo matuyo yung lupa.
Kapag natuyo yung lupa, ayan, lalagyan po natin ng ganito. Isang kutsara, paikot, and then, kutsara lang po itong maliit ha, yung laruan lang po ng bata. Isang kutsara ulit sa kabila, basta paikot po. Evenly distributed. Huwag nyo pong ilalapit sa puno. Yan. Malayo lang ha sa puno. And then, at saka po natin sila didiligan. Ayan, maliit lang po yung paso nito, kaya konti lang po ang dilig natin. Pag dinilig po natin sila, siguraduhin na tatama doon sa granules nung nilagay nating fertilizer para mabasa siya at kumatas doon sa lupa. Huwag po natin dadamihan ng dilig to the point na tumulo ng tumulo sa ibaba. Kasi tutulo lang din yung katas ng fertilizer. So, konti lang. Yung sapat lang para mabasa. Ayan. At makainom siya nung katas ng fertilizer. So, ganyan lang po. And then, kinabukasan po, nakita nyo nandun pa rin yung fertilizer, hindi pa siya ubos. So, diligan po ulit kinabukasan. Ganyan. Ito pong dami ng nilagay ko na to na fertilizer ay pang force bloom lang po ito. Hindi po ito yung normal. Kung halimbawa, every other week ka ng apply ng fertilizer. Yung kutsara ko pong ginamit na maliit na yon, enough na po yung isang ganito kapag every other week ang gagawin mong apply. Ito po kasi, yung ginawa ko pong ganito, matagal na po itong hindi nalalagyan ng fertilizer. Matagal na. Mula nung alam ko naman natin na hindi naman magbubulaklak, so bakit pa natin lalagyan ng fertilizer? Eh malago naman siya. Ayun, so hindi na po ako nagpa-apply kasi ang mahal po ng fertilizer ngayon. So, para makatipid din. And then ngayon na parang nakita ko na sa mga grafted po, may mga simula na rin ng buds, ng mga usbong nila. So, para ka kung pwede nang magpabulaklak. So, ganun po yung ginawa ko dito. Dinamihan po yung apply ng fertilizer. And then, inano muna, dinrain muna, pinatuyo muna, dinamihan yung apply ng fertilizer, and then diniligan. So, ganito po yung naging epekto. So, ganun lang po yung gagawin ninyo. Huwag nyo po hayaang lumapit doon sa puno o sa dahon, kasi nakakasunog po ito ng dahon. Yung puno po, kapag masyadong marami, yung nalapit sa puno, baka mamatay. Yan. So, ano po yung fertilizer na ginamit ko? Yan. Ano yung fertilizer na ginamit ko? Ito po yun. Yaramila Winner. Yan. Yaramila Winner. Lagi po yan ang ginagamit ko, Yaramila Winner. Gumagamit din po ako ng Triple 14 sa mga ano lang po yun, para lumago. Pero pag malago na at gusto mong mamulaklak, Yaramila Winner po yung gagamitin natin. Kung gusto mong mamulaklak. Pero pampalago lang, Triple 14 po pwede na. Pero ganun din, pareho rin po silang mahal. So, yan po. So, yan lang po yung ginawa natin dyan. Or siguro nga, dahil masipag mamulaklak yung mga variety na to, o siguro nga dahil malapit na naman talaga yung season, kaya napabulaklak. Pero, hindi po, kasi hindi po lahat ng in-applyan namin na ganitong fertilizer ay namulaklak. Okay po, that's all for today's vlog. Thanks for watching.